Ang tatalakayin po natin ay ang patungkol po sa katatagan o katibayan ng mga mananampalataya. Okay? The keys to stability, ang mga susi, ang susi para sa ating pong katatagan. Okay. Again, Eliza anak happy birthday sa iyo. Happy birthday. So, shout out natin po si Sister Eliza Cuevas. Ganun din po si Sister Leia. Sister Leia, hello. At si Sister Maricris. Kasama na po ang mga churches po dyan sa San Diego. Pastor Plata, of course. At sila Pastor Serrano. Ayan, mga kaibigan po natin. So, this time, ang pag-aaralan po natin, ang title po ng message natin is The Key to Stability. Tingnan po natin ang sinabi ng Bible sa Psalm chapter 16. This is actually one of my favorite verses sa Biblia. Psalm chapter 16 and verse number 8. Ayan. Ang mga susi sa katatagan. Thank you for typing, Sister Cheryl. And then, medyo nagmamabagal po ako dahil marami po ang talagang nakikisuyo na medyo gusto nilang makapag-note sa ating pong mga tinatalakay. Jennifer Tan, shout out sa iyo. And then, si Brother Don Cerilla, anak, ingat ka ha. Wow, nasa Italy sila ngayon. Ayan, si Don Cerilla. All right. Sige po, Psalm chapter 16 and verse number 8. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. So ito po ang mensahe na tatalakayin po natin ngayon. Sa mga tunay na mananampalataya, alam ko po na nagkakaintindihan tayong lahat na hindi po pwede na sa Christian life ay magiging lampa po tayo. Hindi po pwede sa Christian life na magiging masyadong babasagin po tayo. Because one thing is sure, that in the Christian life, wala po tayo sa bed of roses. Tayo po ay nasa matinding laban. Ang usapang buhay natin sa Diyos ay usapang pakikibaka, mga minamahal. Sapagkat alam po natin na mayroon pong Satanas. At mayroon pong mga gawa si Satanas. And I am very sure that you will all agree with me that every day in our life, every day sa buhay po natin, nararanasan po natin ang mga atake ni Satanas. Katulad po ng binabanggit ko sa bawat isa sa inyo, ang pinaka-isa sa objectives ng ating pong Believers Breakfast with BFDB ay ang masimulan po ang ating araw sa Panginoon at sa Kanyang salita. At mabigyan po tayo ng kalasag upang maging panglaban po natin sa magiging laban po natin sa buong araw. I believe it is very helpful for the believers to somehow have the Word of God in their hearts and in their lives habang hinaharap nila ang bawat araw. Isang bagay po, mga kapatid, na natitiyak ko na tayo po ay natutulungan ng ministeryong ito sa paraan na hindi lamang po tayo na pagpapala, kundi napatitibay sa pamamagitan po ng mensahe. Kaya ngayong umagang ito, again, damhin niyo po ang puso ng inyong lingkod that my heart's desire is to really encourage everyone to stand firm sa ating pong buhay, pakikipagbaka, particularly kay Satanas. Yes, si Satan po, mga kapatid, very determined na talagang sirain po at silain po ang mga mananampalataya. And I really appreciate this verse. Alam nyo, nung ako po ay bagong mananampalataya, isa po sa naging paborito kong talata, ito pong verse na ito.
Okay? I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Napakagandang paalala po. Napakagandang pagtuturo po ng salita ng Diyos na dapat bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ating pong tiyakin na ang Diyos ay nasa harap natin. Amen? Ang Diyos ay nasa harap natin. Ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin dito po sa ating magiging pagtalakay. Sapagkat kung ating pong kukunin ng diwa, ito po pwede nating hatiin sa tatlo, mga kapatid. We can divide, or we can chop, or we can meditate. Ito pong ating talata sa pagbibigay pansin po natin sa tatlong bahagi. Una po, ang sabi po ng talata, I have set the Lord always before me. Okay? And then, because He is at my right hand, and then, I shall not be moved. Para sa akin po, ito ay usapin ng tinatawag nating focus. Ito po ay usapin ng fellowship. At syempre pa, ito po ay usapin ng pananampalataya. So, this is about steadfast focused. Napakahalaga po niyan. Okay? Ganon din po yung tinatawag nating strong fellowship and also stable, di ba? Faith. This is about steadfastness of our focus. This is about the strength of our faith, and this is about stability of our faith, rather, and then the strength of our fellowship. Okay, again, steadfastness ng ating pong focus, okay, strength ng ating pong fellowship, and also stability of our faith. So, ito po ho, nakikita nyo kung gaano ako nagiging considerate para po doon sa ilan sa mga gusto raw pong nakapag-note. Yung steadfastness of focus, ito po ay doon sa sinabing, I have set the Lord always before me. Okay? Kumbaga yung priority of focus natin. I have set the Lord always before me. And then ang sabi po, because He is at my right hand. Kumbaga, malapit siya sa akin, kasama ko siya, nasa kanan ko siya. By the way, yung pong right hand, it is an expression of the place of the defender. Okay? So, ito yung lakas ng ating fellowship. Tibay at tatag ng ating fellowship. And then, yung stability ng ating faith. I shall not be moved. Remember the song? Jesus is my Savior, I shall not be moved. Amen? With His love and favor, I shall not be moved. And then, kinuha po yung awit doon sa sinabi ng talata na ito'y katulad ng puno, di po ba? Like a tree planted by the rivers of water, I shall not be moved. So, this time, nakuha nyo na po. Steadfastness ng focus. Steadfast focus, strength of fellowship, and stability of faith. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. It is always good to understand the background. You know, this is about the psalmist experiencing difficulties and even dangers in his life. Kasi alam naman natin na ang isa sa highlight sa buhay po nito pong psalmist na ito, ni David, nung talagang si King Saul, pinagtatangka ng kanyang buhay. Di po ba? So, kaya po pwede nating ilarawan na ang mga salitang ito ay binanggit doon sa kalagayan na siya po ay nasa danger, siya po ay nasa difficulties, and impact, discouragement, sapagkat ano po ba ang magiging epekto sa iyo that even the person na ine-expect mo na maayos sa iyo, isa pa siya sa gustong pumatay sa kanya. Di po ba? So, yun po ang pinaka-background po ng passage. So, mas mapipil natin yung load, yung weight ng talata na sinabi niya, in spite of difficulties, in spite of dangers, in spite of discouragement, in spite of the many attack of the devil in his life, ang sabi niya, I have set always the Lord. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved.
So this time mga kapatid, gusto ko pong bigyang pansin ang ating tatlong puntos. Ano po? So una, katulad ng binanggit ko po sa inyo, this is about steadfast focus. The priority of His focus. Makikita natin, I have set the Lord always before me. So this is about decision. I believe ito po ay isang tinatawag nating kapasyahan. Yes, all of us, like David, like the psalmist, we need to decide na ang Diyos ay laging ilagay sa harapan po ng ating buhay. So, this is about conscious decision. Okay, lagay nyo, conscious decision. Yung aware siya, alam niya, at kapasyahan niya, it is actually His choice. Ang sabi po, I have set the Lord always before me. This personal decision is very important because in reality, if we will study, particularly ang katotohanan sa Christian life, ikaw ang magpapasya kung uunahin mo ba ang Diyos, kung ilalagay mo ba ang Diyos sa harapan mo. So napakahalaga po na makatiyak tayo na sa buhay po natin, Diyos ang nasa harap natin. Amen? I have set the Lord always before me. This is a conscious decision. Ibig sabihin, pinili po niya na talagang siya po ay maging malapit sa Diyos o ang Diyos ang sentro at una sa kanyang buhay. How about you, brothers and sisters in Christ? How about us, I mean? Sino po ang nasa harap natin? Sino po ang nasa unahan natin? So we need to decide kung sino po ang uunahin natin, sino po ang sesentrohan ng buhay natin, sino po ang ilalagay natin sa harap po natin. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ay isang pagpapasya, conscious decision. And if we will put understanding sa salita, I have set the Lord always before me, it is also a constant devotion. Hindi lamang po ito conscious decision, ito po ay constant devotion. Ibig sabihin, hindi po pag naisipan lang, hindi po minsan lang, hindi po may mga panahon lang. The idea is very clear and the verse is very clear. I have set the Lord always before me. Mga kapatid, alam niyo po sa usapang debosyon natin sa Panginoon, knowing na ang ating pong buhay ay nakasalalay sa Panginoon at kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa, I believe isang pantas na pagpapasya na lagi nating ilagay ang Diyos sa harapan natin at maging constant po tayo, patuloy po tayo sa ating debosyon sa Kanya. At yan po ang makikita natin sa buhay ng psalmist. Yan po ang obviously makikita natin sa buhay ng psalmist na ang kanyang naging debosyon ay sa Panginoon. Yes, in his life, mga kapatid, isinentro niya ang Panginoon sa buhay niya. Laging ang Panginoon ang nasa harapan niya. Ito po kung titingnan natin as an expression, ito po'y pumapatungkol sa tinatawag nating priority. Diba? Kaya nga sabi ko po, the priority of our focus, and we need to be steadfast in our focus that God, diba, should be the center sa ating Christian life. Siya po ang dapat sentro ng ating buhay Kristiyano. So, this is about conscious decision. This is about constant devotion. And I can say na ang talata po ay ang patungkol sa complete dependence. This is about complete dependence. Yung talagang total dependence. Ano po? I have set the Lord always before me. Mga kapatid, para unahin mo ang Diyos, para ilagay mo ang Diyos sa harap mo, yan po ay nagpapakita ng tinatawag nating lubos na pagtitiwala. And I believe it is but right for us to trust the Lord. It is but right for us to rely on the Lord in everything. Hindi ba, aminado naman po tayo na ang dami-dami sa buhay natin bilang Kristiyano na kung tayo lang hindi natin kaya. Kasi kung di ka mananatili sa Panginoon, wala kang magagawa. Kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya nga ang paborito ng marami, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because Christ Himself said, for without me, you can do nothing. In John chapter 15, binigyang pansin po ang kahalagahan na tayo mag-abide sa Kanya. Sapagkat kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa.
Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nadadaig ng kung anumang atake sa buhay natin, anumang pong pressure yan, anumang pong atake po yan, anumang persecution yan, anumang sakit yan, anumang kalagayan, sitwasyon, or masasabi natin kahirapan yan, bibitaw ka lang at bibigay ka lang kapag ka hindi po matibayan na ang focus mo ay inilagay mo sa Panginoon. Kaya nga steadfast focus, mga kapatid. This is about the priority of our purpose. This is a conscious decision, constant devotion, and complete dependence. Yes, mga kapatid, there's nothing wrong na may tiwala tayo sa tao. Okay? Pero mali po kapag ka ang tiwala natin nasa tao. Kasi kaya ko po sinasabi ito, kaya ko po binitawan tong statement na ito, hindi naman tama na tayo po'y doubtful sa mga tao. Pero ang sinasabi ko lang po, ang itinuturo ng Biblia, hindi mo po pwedeng panghawakan at hindi mo pwedeng isandal ang buhay mo, ang Christian life mo sa tao. Gaano kadalas na naapektuhan ka na dahil sa nakita mo sa tao? Dahil sa ginawa sa iyo ng tao? Di po ba? So hindi po sila ang dapat maging pundasyon ng ating buhay bilang Kristiyano. Hindi sila ang dapat maging focus ng ating buhay bilang Kristiyano. Ang ating pong dapat focus ay sa Panginoon. Lagi mo siyang ilagay sa harap mo. Lagi mong isentro ang buhay mo sa Panginoon. Kaya nga ito pong talatang ito, sana nga po bago tayo matapos, medyo hindi lang kayo na pamilyar, kundi ma-memorize nyo po ang talata because this is a very good reminder, believers, na sa buhay po natin, yes, may mga atake ang dyablo, may mga pagdadaanan tayo, pero ang sabi po, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Ang simpleng tanong ko po sa lahat sa atin, because sometimes we tend to justify yung ating pagkatisod, yung ating panghihina, yung ating pagtalikod, yung ating paghinto. Minsan, meron tayong tendency na i-justify natin yan. Kasi, di ba? Tapos, minsan, meron pang itinuturong tao kasi na-offend ako sa kanya, kasi nasaktan ako sa sinabi niya, kasi tingnan mo naman ang buhay niya. Ang problema po, mga kapatid, yung pong focus natin. Kaya nga for me, this is good to learn that the psalmist is telling us, mula sa verse na ito, na ang natutunan niya sa buhay niya, ang Diyos lagi ang nasa harapan niya. Sabi ko nga, hindi lang ito usapan ng desisyon Hindi lang ito usapan ng debosyon. Usapan din ito ng direksyon. Usapan ito ng dependence. Sino po ba pinagtitiwalaan natin? Kanino po ba tayo nakapokus? Ang Christian life mo, pag in-out of focus mo, mga kapatid, hindi nakapagtatakang mawala ka, masira ka, bumitaw ka, bumigay ka, sumuko ka, at matalo ka. Pero kapag ang focus natin nasa Panginoon, lagi nating sinasabi yan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. How many times in your life na kung aaminin mo lang, ang nakaapekto sa iyo lagi yung tao, yung pangyayari, di po ba? Yung sitwasyon mo sa buhay. Bakit hindi mo matutunan na ang ating focus nasa Panginoon? Okay? Kung tatanungin ko kayo, kagabi, nagpe-fellowship po kami ng mga workers natin. Kasama po si PNG at si PDB. So, ang tanong ko sa kanila, kailan magiging justifiable na tayo ay tumalikod? Kailan magiging justifiable na tayo po ay mag-backslide? Kailan? Sabi ko, walang nakasagot basta Hindi muna nila masagot. Dahil siyempre, nag-iisip po sila. Sabi ko, remember one of my messages? When God is no longer faithful to you. When God is no longer fighting for you. Diba? When God is no longer in fellowship with you. Diba? So, ang ibig sabihin, pwede nating i-justify ang ating pagtalikod kung ang Diyos hindi na tapat sa atin, kung ang Diyos hindi na tayo pinakikipaglaban, kung ang Diyos hindi na tayo sinasamahan. Diba? So, mga kapatid, para sa akin, valid reason for me to quit, valid reason for me to stop, valid reason for me to surrender kung hindi ako pinaglalaban ng Diyos. Kung hindi ako sinasamahan ng Diyos at kundi natapat ang Diyos. Ibig bang sabihin, meron pong dahilan talaga para talikuran natin ng Diyos? No.
In answering my question, I just want to put everyone into realization because I believe you will all agree with me that God is always faithful, that God is always fighting for His people, and God is always with His people, fellowshipping with His people. I will never leave you nor forsake you. The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. God is ever faithful and great is His faithfulness. Amen? So the clear answer is no. Walang justifiable reason, walang valid reason for the believers to stop and to quit, mga kapatid. Because God is always faithful, God is always fighting for His children. Diba? At ang pangako niya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kapag ka pakiramdam mo, ang layo-layo nyo ng Diyos sa isa't isa, titiyakin ko sa iyo, hindi Diyos ang lumayo sa iyo. Okay? Ikaw ang lumayo sa Kanya. Ngayon, para mabigyan ko po kayo ng isang idea doon sa kailan kaya yung kalagayang ang Diyos lalayo at malalayo sa atin. Di kunin na lang po natin yung diwa ng sinabi ng Bible, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, hindi po pwede na ang Diyos makasama mo sa kayabangan mo. Hindi po pwede na ang Diyos makasama mo sa katayugan mo, sa kataasan mo, sa kapalaluan mo. So, dyan mo hindi aasahan na kasama mo ang Panginoon. He resisted the proud. Pero doon sa sinasabi ko po sa inyo, in the reality of life, let us face the fact na ang panahong malayo tayo sa Diyos, for sure, ang dahilan, lumayo ka. Ikaw ang nagpasya sa sarili mo. So mga kapatid, ito ang magandang makita natin because ito pong talata natin ay nasa kalagayan na siya po'y nasa danger, siya po'y nasa difficulty, siya po ay nasa discouragement, pinapangihina po siya mga kapatid. Pero ang kanyang desisyon, ang kanya pong alam na tamang desisyon, ang sabi niya ay ang lagit-lagi ang focus sa Panginoon. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Okay? Kunin po natin yung diwa, Number 1, steadfast focus. This is about conscious decision, constant devotion, and complete dependence. Okay? Sa ating pong ikalawang pagtalakay, bibigyan pansin po natin yung pong tinatawag nating strong fellowship. It is good na lagit-lagi pinalalakas natin ang fellowship natin sa Diyos. And this expression is good because He is at my right hand. Ang idea po, God is near. Diba? Kasi ang Diyos po, pagka pinag-usapan natin, kaya pwede talaga na yung complete dependence ibigay mo sa Kanya. Because I know and I am very sure that you will all agree with me na sa laban natin sa buhay na ito, God is our shield, God is our strength, and God is our support. Amen? So mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, siya ang ating pananggalan, siya ang ating kalakasan, at siya rin ang ating agapay. Amen? God is our shield, God is our strength, and God is our support. Yan ang dapat malinaw na malinaw sa bawat isa. Kaya nga maganda po mga kapatid, natitiyakin po natin that God, di ba, like what the psalmist said, He is at my right hand. Okay? Right hand is the place of the depender. Kaya nga laging pinapaalala, mga Kristiyano, may Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. May Diyos na dumidepensa sa iyo. May Diyos na sumasangga sa iyo. May Diyos na nagpapalakas sa iyo. May Diyos na nakaalalay sa iyo. So, importante po, lagit-lagi, the presence of God, mga kapatid. The presence and the power of God. Yun po ang dapat panghawakan natin. So, mga kapatid, mga minamahal, yung pong lakas ng fellowship natin, it is because of the fact and it is because of the knowledge na talagang because of our awareness that God is our shield, He is our strength, and He is our support. Kailangan mo ng backup, Diyos ang kailangan mo. Diba? Kailangan mo ng alalay, Diyos ang kailangan mo. Kailangan mo ng lakas, Diyos ang kailangan mo. Kailangan mo ng pananggalang, Diyos ang kailangan mo. Lagit-lagi at walang panahon sa buhay po natin na hindi ang Diyos ang kailangan natin. Ang Diyos ang laging kailangan natin.
Kapag ka umaatake si Satan sa utak mo, okay, salita ng Diyos ang po pwede mong ipanglaban po dyan. Kapag ka po merong pagkakataon na talagang ang gusto ni Satan, bumitaw ka, bumigay ka, kaya nga lagit-lagi, ngayon, parte na ng counseling ko po, na tuwing meron pong mga may pinagdadaanan at nagkakaroon po ng kaisipan, ng pagtalikod, pag-ayaw, na parang gustong bumitaw. Ang sabi ko, sa totoo lang, tama ka naman, na talagang ang Diablo, hindi ka lulubayan, hindi ka titigilan. Ang Diablo, lagit-lagi nandiriyan. Di ba? Yun po yung ating ayaw akong tigilan ng Diablo. Ano po ba ina-expect natin sa Diablo? Diba? Siyempre po, siya'y kaaway. At malinaw naman ang sinabi sa atin ng Bible, he is like a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. That is why you need the shield. You need the strength of God. You need support. Di po ba? At Diyos po ang kailangan natin. Sabi ko nga, isang gusto ko po sa sinabi ni Apostol Pablo, because katulad rin po ng realidad sa buhay po natin ngayon, particularly kahit nga po sa mga pastor, di po ba? There are times na mapipil mo parang nag-iisa ka. Okay? Pero tatandaan nyo po, pagka nakaka-feel kayo na nag-iisa kayo, titiyakin ko sa inyong mali yung naiisip nyo. Sapagkat sa Diyos, hindi ka mag-iisa kahit kailanman. Amen? Di ba? Kapag ka pinag-usapan yung buhay mo bilang Kristiyano, never na mag-iisa ka. Because God promised that His presence will always go with us. Amen? Diba? Siya'y laging kasama po natin. Yun po ang dapat nakatatak sa isip natin. So, if the devil is putting that, thought, sa isip mo, sa iyo, inilalagay niyo kaisipan, ayan, wala ka ng kasama, nag-iisa ka. Mga kapatid, gusto ko maalaman nyo na never na ang Kristiyano ay mag-iisa. Kasi ang Panginoon ang nangako, I will never leave thee nor forsake thee. Now, sa human side, like what the Apostle Paul experienced in his life, posible po yun. Kaya nga ang focus hindi pwedeng sa tao. Tama po ba? Nakukuha nyo po yung pinaka-thought ng pag-aaral natin? The reason why we need to establish in our mind that our steadfast focus must be on God, because kung po-focus ka sa tao, maraming pagkakataon po na ang mga tao unreasonable. Maraming pagkakataon po na ang tao unfair. Maraming pagkakataon po na ang tao unjust. Maraming pagkakataon po, mga kapatid, na talagang ang tao po maaapektuhan ka. Okay? Like in the case of David, just try to imagine. He is good. Ginagawa niya kung ano yung magagawa niya. Tapos, ibig sabihin, handa niyang harapin ang lahat ng kaaway, kalaban sa pangalan at lakas ng Panginoon. At nakapag-accomplish siya ng hindi birong accomplishment. Nung kinainggitan siya ni King Saul, si King Saul bilang hari, na dapat sana nangangalaga, mga kapatid, sa kanya pong nasasakupan, pero anong ginusto po niya? Kinainggitan po niya si David at pinag-isipan po niya ng masama. So mga kapatid, kung siya po tumingin sa hari, patay na tayo. May hinaan na po ng loob ang bawat isa kapag nakita tayo sa ginawa na nakita natin at na-focus tayo sa ginawa ng tao. Kaya nga, we need to have that steadfast focus na katulad ng psalmist para magkaroon tayo ng tinatawag nating lakas sa lahat ng laban sa buhay. So sa mga ngayon lang nakapag-tune in po, ngayon lang nakapasok sa ating pong online, gusto kong sabihin sa inyo that the psalmist in his expression that God is in his right hand is the place of the defender. That expression is actually telling us that he is in good fellowship. In good fellowship, God is near, nandiyan ang Panginoon, kasama niya ang Panginoon. Always remember that God is our shield, God is our strength, and God is our support. Diba? He is our supporter. Siya yung nakabackup. Kaya balikan natin si Paul. Bilang tao, may time na makakaranas ka. And I must admit, mga kapatid, ang babait na po ng mga members namin, pero ang Diablo, lalagyan ka pa rin ng mga kaisipan na ang pakiramdam mo, nag-iisa ka, ang pakiramdam mo. Kasi hindi ako naniniwala sa kalagayan na kung sakali man sa pagpapastor, kung meron mang pasaway, meron tsak na mabait dyan.
Kung meron mang hindi supportive, meron tsak na supportive dyan. Kung may mga negative, meron tsak na positive dyan. Pero ang problema lang po, pag nadaya ka na ni Satan, merong mga pagkakataon ang pakiramdam mo, lahat ng tao halos. Diba? Self-pity ang tawag doon. Now, the Apostle Paul, in his statement to Timothy, ang sabi niya, at my first answer, no man stood with me. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 16 po yan. Matapos sabihin yung ginawa ni Demas na iniwanan siya, tapos itong si Alexander the Coppersmith na ginawan siya ng masama, sabi niya po doon sa 2 Timothy chapter 4 and verse 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. So dumating siya sa punto na ang naramdaman niya, iniwanan siya ng lahat. Hindi siya sinamahan ng lahat. Yun ang pakiramdam niya. Pero again, kahit na madaya tayo ni Satan sa ganung kaisipan na parang hindi tayo, di ba, sinamahan ng kaibigan natin, hindi tayo sinamahan ng mga kapatiran natin. Sige na, halimbawa na dumating ka doon sa mga kaisipan na yun na ang nagahari sa isip mo, na parang hindi ka nila sinamahan, parang hindi mo sila maasahan, hindi mo sila mapanghawakan. So it is good still to learn kung ano ang marapat. Ano po ang sabi ni Apostle Paul? Doon sa naranasan at naramdaman niya na walang tumayong kasama niya. 2 Timothy chapter 4, verse 17. Anong sabi niya? Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work. Kaya may message po ako dyan, naiwanan ka man ng lahat. Kaya nga kapag ka ang focus mo nandoon sa tao, kapag ka naapektuhan ka sa taong yon, wala ka na rin. Di po ba? So kaya sabi ko, yes, according to what the Apostle Paul said, ang lahat daw po iniwanan siya, pero ano raw ang ginawa ng Panginoon? Notwithstanding, the Lord stood with me. So God will stand for you. Di ba? And strengthen me. God will strengthen you. Diba? And I was delivered. So, yun yung makikita natin. God will stand for you, God will strengthen you, and God will, diba, secure you. Makasisiguro ka pagka ang Diyos. Why? Again, because He is at my right hand. The idea, God is His shield, God is His strength, and God is His support. So, importante po, Kristiyano, na tama yung focus and then strengthen our fellowship with God. Make sure na ang Diyos ay nasa tamang lugar sa buhay po natin. Huwag mo siyang lalayuan. Huwag mo siyang iiwanan. Kasi kung siya yung shield mo, iniwanan mo. Kung siya po yung strength mo, lumayo ka. Kung siya po yung support mo, di ba? Pero nag-diskarte ka ng sarili mo. Wala, hindi mo pwedeng panghawakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ngayong umagang ito, isang napagandang paalala, ang susi sa tinatawag nating stability, number 1, steadfast focus. Steadfast focus. This is about conscious decision, constant devotion, and complete dependence. Second, strong fellowship. Strong fellowship. Doon sa steadfast focus, I have set the Lord always before me. Dito po sa strong fellowship, because He is at my right hand, yan pong expression na yan ay ang kaparehong pagsasabi na talagang Diyos ang aking shield, Diyos ang aking strength, Diyos ang aking support. Yan ang laging itatak mo sa isip mo. Kung medyo naapektuhan ka sa mga tao, hindi naman siya focus ko eh. Di ba? Kung may nagawa sa iyo ang kapwa mo, hindi naman siya ang focus ko eh. Kung may mga sitwasyon na hindi maganda sa buhay, hindi naman doon ang focus ko eh. Kung may mga sirkumstansya na parang hindi pumapabor sa iyo, hindi naman yun ang focus ko eh. Ang focus ko talaga, Diyos ang nasa harap ko, tapos nasa right hand ko siya, meaning, meron kang steadfast focus and strong fellowship with God. Wow! Ang resulta niyan, I shall not be moved. Amen? So, yun naman po, stable faith, mga kapatid. Yun po ang magandang bigyan natin ng pansin. Doon po sa strong fellowship,
yung emphasis natin that God is our shield, our strength, and our support. Yan po yan. Now, ngayon po, pansinin natin yung outcome. Kapag ka ang Diyos laging nasa harap mo at siya'y nasa iyong kanan, ang magiging resulta nito, hindi ka matitinag. Hindi ka makikilos. Kaya si Paul, makikita po natin in his example, na talagang si Paul, in his example, is unmovable. Amen? Si Paul, in his example, is unmovable. Malinaw po, mga kapatid. Napaka-stable ni Apostle Paul na you cannot just move him. Sa usapang paglilingkod sa Panginoon, sabi nga niya, bonds and afflictions abide me, but none of these things move me. So kaya ito rin po ang isang bagay na itinuturo niya. Ang sabi po niya, mga kapatid, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Diba? Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Huwag niyong i-consider ang 1 Corinthians 15:58 na memory verse lang. Maganda pong i-consider natin ang 1 Corinthians 15:58 sa aplikasyon ng ating buhay. Therefore, my beloved brethren, ang sabi niya, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, napakagandang bagay. Alright? So, yun po. Steadfast focus, strong fellowship, and then, stable faith. I shall not be moved. Makikita nyo po na siya ay hindi po napapatinag sa anumang pangyayari sa kanyang buhay. Hindi po biro yon, mga kapatid. Kaya kinakailangan po ang ating pong buhay ay maging matibay na katulad ng sinasabi po ng psalmist. His stable faith. Ang sabi niya, I shall not be moved. So this is about the truth that the psalmist is, di ba, considering and trusting the Lord in his life. So ang susi po ng tinatawag nating stable faith ay ang tamang focus at ang tamang fellowship. Diba? Kaya pwede nyo pong ibalik doon sa mga unang puntos natin. Yes, yung stability ng ating faith ay nakadepende sa ating focus at sa ating fellowship. Kapag ka ang focus po natin ay nasa Panginoon, hindi tayo basta makikilos. Kapag ka ang fellowship natin matibay sa Panginoon, hindi tayo basta makikilos. Kaya nung sinabi niya, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, parang ang idea rin po, mga kapatid, for you to better appreciate what the psalmist is saying, parang ganito lang po yan, mga kapatid. Naaalala niyo po yung sinabi po ni Paul sa Romans 8 and verse number 31? What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Sino mananalo sa atin? Sino makakapanaig sa atin? So that expression, that verse is actually almost the same in the idea. Doon po sa sinabi ng psalmist, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. Kumbaga, He is with me. God is with me. Diba? Ang Diyos ang kasama ko, ang Diyos ang kakampi ko, ang Diyos ang nasa panig ko. Kaya hindi ako matitinag. So, importante pala, mga kapatid, sa usapan po ng stability, yung stable faith natin ay nakadepende sa focus and fellowship natin. Kapag ka mali ang focus, huwag yung isiping magiging matatag. Kapag ka mahina ang fellowship at hindi po talaga maayos ang fellowship sa Diyos, huwag ka na magtaka na mawawala. Huwag na po tayong magtaka na bibitaw tayo, bibigay tayo. Okay? I-evaluate nyo po. Kadalasan sa buhay nyo, kailan dumating doon sa punto na halos mawala kayo? Ang sabi po ng psalmist, mga kapatid, sa Psalm chapter 73, di ba? Ang bait-bait ng Diyos sa kanyang bayan, di ba? Even sa atin, mga kapatid. Pero sabi niya, but as for me, Psalm 73, my feet were almost gone
'Di ba? So, ang sabi niya, halos madupilas ako. Bakit? For I was envious at the fullest when I saw the prosperity of the wicked. So, sino nakita niya? Diba? Nakita niya yung mga yumayaman sa kabila ng liko. Okay? Partida yon, hindi pa nila nabalitaan yun sa mga kontraktor dito sa Pilipinas at sa ating pong mga nasa pamahalaan. Di po ba? So mga kapatid, mga minamahal, pagka napunta ang focus natin sa mga pangyayari, kapag ka napunta ang focus natin sa tao, sa madaling salita, pag inalis mo ang focus mo sa Diyos, hindi na po nakapagtataka, nahihina ka, bibigay ka, bibitaw ka, aayaw ka. Subukan nyo po na laging ang kaisipan mo, yung kaawaan mo ang sarili mo dahil may sakit ako. Kaawaan mo ang sarili mo dahil may problema ako. Kaawaan mo ang sarili mo kasi nakaranas ka ng tila hindi maganda. Subukan mo na doon ka nagdudwell. Doon ka mag-focus. Tingnan mo kung ano epekto sa'yo. Sumasaya ba ang buhay kapag ka ang nararamdaman natin, kawawa tayo? Sumasaya po ba ang buhay, mga kapatid, kapag ka ang focus natin nasa kagipitan, ba't ganito ang buhay ko? Hindi ba laging ang susi ng masayang buhay kapag ka ang sentro mo ang Diyos, na hindi ka pinababayaan, hindi ka talaga pinagkukulang, nandyan ang Panginoon, na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, hindi ka binibitiwan? Hindi po ba yun ang nagpapalakas sa atin? Kaya nga, yun yung sinabi po author and finisher per faith. Talagang walang ibang sandalan dapat ang Kristiyano kundi Diyos at Diyos lamang. Kadalasan po mga kapatid, yung pong ating pagtalikod, ito po'y dahil sa nawala ang focus natin sa Panginoon, syempre po, chain effect na po yan. Kapag ka ang focus mo wala na sa Panginoon, lalayo ka na, di apektado na ang fellowship mo. So kung nawala na yung focus mo sa Kanya, apektado na rin yung faith mo. So mga kapatid, mga minamahal, ang stability ng faith ay nakadepende sa focus at fellowship po natin. Kaya nga mga kapatid, ang fully dependence natin dapat sa Diyos talaga. Maniwala po kayo, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kapag araw po ang tiwala natin nasa tao, mga kapatid, lalo na sa unfaithful na tao, ang sabi po, para daw po tayong mga sirang ngipin. Diba? At talagang para daw po tayong paa na wala pong out of joint. Iyon po ang sabi po ng Bible. So, for me, napakagandang maalala natin yung mga naging dahilan ng pagsablay at pagtalikod natin. And then, dadalin tayo sa kaisipan na yun yung mga moment na ang focus mo wala sa Panginoon. Yun yung moment na talagang you are not in, good fellowship with God. Kaya nga itong talata natin, i-memorize nyo po, mga kapatid. I-memorize nyo po. Subukan nyo po. Isara nyo po yung Bible nyo, mga kapatid. You close your Bible. And then, subukan mo, i-type mo in memory. I-type mo yan. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand. I shall not be moved. Subukan mo nga, i-challenge mo nga yung sarili mo. I-type mo nga yan. Sa comment section, ilagay nyo nga po dyan, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Bakit ko po pinamemorize yan? Para po nang sa ganon, yan po ang maging masasabi nating lakas natin sa panahon na umaatake ang diablo sa atin. Tapos, pag na-memorize mo na siya, hati-hatiin nyo po. I have set the Lord always before me. Ang tawag dyan, steadfast focus. Because He is at my right hand, strong fellowship. I shall not be moved, stable faith. Diba? So, steadfast focus, I have set the Lord always before me. Diba? Strong fellowship, because He is at my right hand. Stable faith, I shall not be moved. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Steadfast focus, kailangan po natin ng tamang desisyon. Kailangan po natin ng constant devotion. Kailangan din po natin, mga kapatid, ng complete, dependence. Yung pong ating conscious decision, kung gusto nyo mababaw, correct decision. Yung tamang pagpapasya. Tapos, constant devotion.
Huwag kang moody. Huwag kang masumpungan lang. Huwag pag naisipan mo lang. Mga kapatid, dapat constant devotion. Ngayon mo ipakita yung devotion na nasa tama ka. Diyos ang dapat sentro ng iyong devotion. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Ayan, tingnan niyo po, ang daming nakapagtatay po. Umaasa ako, hindi kayo nakatingin talaga doon sa talata ho. Tapos yung sa comment section naman, mabilis yan, kaya naniniwala ako. Hindi nyo rin talaga basta maitatype yan kung sa comment section kayo. Challenge yourself. I-type nyo po dyan, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Pero syempre po, pag na-memorize nyo na, para po mas ma-enjoy ninyo, di ba? Kumbaga, i-meditate po natin. Rightly dividing the word of truth. Tapos meditation. So, hahati-hatiin natin ngayon. Doon sa I have set the Lord always before me, steadfast focus. Doon sa because He is at my right hand, strong fellowship. Doon po sa I shall not be moved, stable faith. Amen? Wow, blessing po yan. Paalala, God is our shield, God is our strength, and God is our support. And then, ang stability of our faith, nakadepende sa dalawang puntos natin. Depende sa ating focus, depende sa ating fellowship. Kapag ka po naging weak at naging mali ang ating focus, kapag ka naging weak ang ating fellowship sa Diyos, ano po aasahan natin? Bibigay tayo. Pero para po ma-reach natin yung level sa Christian life natin, na masasabi natin, in all honesty and with sincerity, I shall not be moved. Why? Because I have set the Lord before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Ito po ang susi para sa stability. Amen? Susi para sa stability. Na inilagay ko ang Diyos lagi sa harap ko, sapagkat siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kita nyo? Kahit Tagalog pala, pwede pa rin. Hindi ba? Na laging inilagay ko ang Diyos sa harap ko, sapagkat siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. So again, ang susi para sa stability, steadfast focus, strong fellowship, and stable faith. I hope and I pray na muli po pinagpala tayo ng Diyos dito po sa ating mensahe.